Happy day mga ka-Toyota! John Lander na naman pala from Toyota Pasig. Gusto ko lang i-share about sa program namin na TNVS or Grab TNVS na in-offer namin dito sa Toyota Pasig. Kung gusto mo maging operator or driver na sarili mo sasakyan, na panoorin mo tong video, tuturo ko sa iyo kung paano at ano ang mga requirements na kailangan before ka kumuha ng sasakyan sa amin. Okay? Ayan mga ka-Toyota, ngayon ituturo ko sa inyo kung ano-ano nga ba mga kailangan para makapasok sa Grab TNVS. Ngayon, ang unang step is kukuha muna tayo ng unit kay Toyota. Mag-apply kayo, same process pa rin naman. Then, i-declare lang natin na for Grab use yung unit para pagka nilabas ito ay naka-public use na po ito or Grab use. Then, meron tayong Grab insurance na ready na po. One of the requirements during processing ng TNVS po. Ngayon, kung ikaw ay isang aspiring na operator o driver ng sarili mong unit na kukunin, ito yung mga requirements na kailangan natin na i-ready para maipasok yung unit na kinuha natin kay Toyota. Ang unang kailangan natin is one valid government ID, certificate of conformity na kinukuha kay Toyota Financial Services kung doon kayo nakapag-loan or sa other banks. Then, merong link na ipipin ako dito para doon makikita ninyo yung mga kailangan or steps para makapag-request ng COC or Certificate of Conformity kay bangko or kay TFS po. Isa pa is yung LTO or kung wala namang ORCR na available pa since bago pa yung unit natin, meron po tayong tinatawag na sales invoice na binibigay ni ahente during releasing ng unit. Then, ayun nga, yung kagandahan, kapag naka-declare as Grab use yung application ninyo kay Toyota, insurance na po siya, automatic. Which is yung tinatawag nating Grab insurance ni ahente. Then, last is pupunta kayo kay LTFRB. Ito yung mga proseso na kailangan para makapag-apply ng PA sa kanila. Ngayon, ang step by step ni LTFRB for TNVS accreditation documents is application with case number, provisional authority which is tinatawag nating PA, third is temporary authority stamp or in short TAST. If expired yung PA or case number, yan. Then certificate of public convenience or tinatawag nilang CPC. Last is receipt of each issued documents. Kailangan po yun kasi yun ang magsaserve as proof ng mga documents na kinuha ninyo. So, ito ang step 1 para or process dito sa Metro Manila for TNVS. Una, set po kayo ng appointment sa kanila. Then, sunod, ang proceeding na po is case number and provincial authority. Then, step 3 is CPC hearing. May mga fees po ito. Kada process siguro, mag-ready na lang po kayo or mag-inquire kayo sa LTFRB para malaman ninyo kung magkano po yung mga babayaran ninyo dito sa mga steps na binabanggit ko po. Then, step 4 is CPC or Certificate of Public Convenience. Ito na po siguro yung issuance ng CPC natin. So, para makakuha tayo ng appointment date sa LTFRB, ang una is magbo-book muna kayo ng appointment sa kanila, then select your appointment date na gusto kay Grab TNVS. Then, ayun, merong calendar dito na mapapakita sa inyo para iset yung date na gusto ninyo. Then, step 2 is go to your appointment date and submit the requirements na kailangan ni Grab. Ngayon mga ka-Toyota, step 3 na tayo. Dito sa step 3, ang nakalagay dito is attend CPC hearing date. So, kailangan maganda ni TNVS applicant or ninyo ng formal offer of evidence. Dito yung link na ilalagay ko. Nandito yung mga list of requirements na kailangan ni LTFRB bago yung schedule ng CPC hearing. Kailangan po dadalhin nyo po siya. Kapag na-dismiss yung case or kung ikaw ay nakakuha ng dismiss order pagkatapos ng tatlong sunod-sunod na failed hearing dates na hindi kayo nakapunta, kailangan mo mag-file ng motion of reconsideration.
upang makakuha ng panibagong notice of hearing para madiretso yung application ninyo. Then, step 4, get your CPC from LTFRB. Then, congratulations kung umabot ka sa ganitong proseso. Kasi, ito na yung sign na ina-accredit ka na ni LTFRB na bilang isang TNVS. So guys, after netong process na to is step 5 na tayo, which is yung tinatawag natin change of vehicle classification. Pagkatapos ma-release yung CPC galing LTFRB, kailangan mo lang magtungo sa LTO within 30 days para magpabago ng klasifikasyon or classification ng iyong sasakyan from private to public utility vehicle. Ngayon, ito yung mga requirements na kailangan na i-present sa kanila during processing sa LTO. Photocopy of ORCR, certified true copy of financing or ng Toyota Financial. Then certificate of conformity na which is kinukuha dun sa pinaglunan yung bangko for example Toyota Financing. And number 3 is certificate of cover insurance, certificate of public convenience CPC, actual inspection of motor and duly accomplished MBIR. Then number 6 is affidavit of warranty. And number 7 is to valid ID. Mas maganda is if primary ID yung isa, then at least kahit secondary na lang po yung pangalawan yung ID. Then certified true copy of records from NCR. If motor vehicle is registered or new registered from NCR po. Then electronic confirmation of franchise 260 to 300. Itong electronic confirmation na 260 to 300 pesos penalty per month from LTFRB until ang unit is registered po dun sa LTO which is tinatawag natin classification from private to public. And number 6, CPC extension of validity. Ang CPC ay valid lamang o renewable ito every 2 years. Nire-require ni LTFRB na bawat account or if ever man na ma-register mo na to sa TNVS is kailangan mo pa rin mag-renew every 2 years po. Then ayun na nga, after nito pwede nang pumunta kay Grab para ipasa itong lahat ng mga documents na kailangan natin kay Grab. Then siguro mabilis na lang ang proseso nito since kompleto naman na ang requirements ninyo para makapasok kay Grab. Ang importante lang naman is yung PA na kailangan para submit or then makapagbiyahe kayo. Madali na lang to kay Grab. Ayun, kung may tanong pa kayo regarding kay sa Grab TNVS program natin dito kay Toyota Pasig, message nyo lang ako dito sa YouTube or TikTok or Facebook page ko o kaya naman Viber, available din yan. Maraming contacts na pwede nyo akong ma-reach out. So, tutulungan ko yung ma-process yung unit na gusto ninyo na maipasok sa Grab. Ngayon, ito muna. Then, siguro pag-isipan natin yung iba nating content regarding dito sa TNVS at masyadong malalim itong topic na to. Maraming proseso ang dapat i-consider. So, ito lamang po. Agent Lander ng Toyota Pasig at your service. PM nyo lang ako pag may kailangan kayo. Bye po.